Hi, I'm Verna. And I'm Tracy, And welcome to Bonfire Night! Sumuli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time mo ngayon, welcome sa Bonfire Night! Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember! Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin nakasama na natin nanonood yung ating mga disciples, cell members natin, yung ating mga invites. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya ni-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship team sa pamamagitan ng isang awitin. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, tanging laan sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang
malagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalayan. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So sa lahat po nanonood sa ating live tonight, make sure po natin na hindi lang po tayo watching, but tayo po ay active na nag-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, he is the senior pastor of CGS Gawaran. Let's welcome Pastor June Colo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi sa ating mga kasamahan ngayon na narito at nakikinig sa ating Bonfire Night. Wini-welcome po natin ang lahat ng mga ating mga kapatid, mga pastor, mga primaries, mga leaders, mga attendees po natin, gayon din po ang ating mga invite dito sa ating bansa at maging sa iba't ibang mga bansa. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, praise God. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, God, maraming pong salamat sa gabi pong ito na muli, O Diyos, kami ay iyo pong pinagkalooban ng kalayaan. Binigyan mo kami, O Diyos, ng pribilehiyo upang muli, O Diyos, magsama-sama upang ikaw ay aming dakilain. Luwalhatiin, O Diyos,
at bigyan ng mataas na pagpipitagan sa aming mga buhay. Salamat din po, O Diyos, sa buong maghapon na kami, O Diyos, ay iyong na ikaw, O Diyos, sa amin ang nagproteksyon, naggabay upang maging matagumpay po ang aming buhay sa maghapon pong ito. God, sa oras pong ito, aking pong hinihiling na ang Holy Spirit ang siyang patuloy na magministeryo po sa akin upang ang aking pong paghahayag ng salita, ito, O Diyos, ay magkaroon ng kalinawan. Bigyan po ako at dagdag na karunungan at kaalaman, O Diyos, upang ang mga salitang lalabas sa aking bibig ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan at magkaroon, O Diyos, ng hamon sa bawat isa na ito ay aming maipamuhay upang kami, O Diyos, ay maging isang daluyan ng pagpapala para sa susunod na mga henerasyon. God, pagpalain po ang gawain namin ito. In Jesus' name pray, Amen and Amen. Okay, so buksan po natin ngayon ang ating pag-uusapan na matatagpuan po sa aklat ng Deuteronomy chapter 6 verse 6 and 7. Sabi po dito, ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong isip. Ituro sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. So, papansinin po natin dito, mayroon po ditong pakiusap sa atin na lahat ng ating nalalaman, lahat ng ating napapakinggan, pagdating sa salita o utos ng Diyos, dapat ito ay nakatanim sa ating isip. Itinuturo po dito na napakahalaga po nito na dapat nating gampanin para sa next generation. Kaya nga po ang utos dito ay hindi po natatapos sa iyo o sa akin. Hindi po natatapos sa ating panahon. Kundi ito po ay magpapatuloy na maituro para po sa susunod na henerasyon. Kaya nga bilang mga leaders, bilang mga disciple, nasa atin po ibinigay o pinagkaloob ng Diyos para pahalagahan po na ito sa ating pong panahon. Kaya ang ating pong pag-uusapan sa gabi pong ito ay aking pong pinamagatan, The Most Precious Legacy. Alam naman natin na ang bawat isa sa atin ay naghahangad para mag-iwan ng isang mas magandang pamana. Kung ating pong bibigyan pansin ang bawat pamilya, sila ay nagsisikap para magkaroon ng bahay, magkaroon ng edukasyon, magkaroon ng negosyo, magkaroon ng magandang pangalan, magkaroon ng pera. Kasi ang layunin po nila, o ang layunin natin, ay para bigyan ng pamana ang ating pamilya, ang ating mga anak. No? Pero bilang mga disciple, mayroon pong tayong dapat na mas bigyang halaga na dapat nating ipamana. Na ito ay binigay sa atin ng Diyos. Yung pamana na mas mahalaga na nagmula sa Diyos, nagmula sa Panginoong Hesus. Ito po yung kanyang salita. Ito po yung ating relasyon sa Kanya. Ito po yung ating pananampalataya. Ito po yung binigay sa atin para magbigay tayong liwanag na ipasa sa next generation. Kaya nga po pag sinabing most precious legacy, ito ay tumutukoy sa pinakamataas o pinakamahalagang bagay na hindi nasusukat ng yaman. Bilang mga disciple, meron po tayong pananagutan na mag-iwan ng mas mahalagang pamana na higit sa mga pag-aari. Itong bagay na hindi nauubos, itong bagay na hindi nawawala, itong bagay na hindi natutunaw, no? Itong bagay na hindi pansamantala, na mas malaga sa anumang bagay na maaaring ipamana ng tao. Kaya nga po ang number 1 po sa ating pong topic ngayon, no? Legacy of faith. Sabi po dito sa verse 6, basahin po natin, ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong mga isip. So dito tayo po ay
pinapakiusapan, inuutusan na ang ating isipan dapat mapuno ito ng mga utos ng Diyos. Mapuno ito ng mga salita ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan tayo mismo dapat magkaroon po tayo ng pananampalataya na yung utos ng Diyos ay nakatanim sa puso natin, nakatanim sa isip natin. Kasi hindi po natin kayang ipasa ang ating pananampalataya kapag ito po ay hindi maituturo ng tama sa sarili natin. Kung ito po ay hindi natin pinapaniwalaan. So isa pong halimbawa dito ay si Timothy. Sabi sa aklat ng ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 5, hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lula Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. So papansinin po natin dito, si Loida na lula ni Timothy at si Eunice na kanyang ina ay nagpakita ng isang halimbawa ng pananampalataya sa kanya. Araw-araw, siguro nakikita ni Timothy na ang kanyang lula at ina ay nag-uusap tungkol sa Diyos. Siguro nakikita ni Timothy na yung kanyang lula at ina ay laging nagbabasa ng Biblia. Siguro nakikita ni Timothy na yung kanyang ina at lola ay palaging nananalangin. Laging nag-uusap tungkol sa Diyos. Pinag-uusapan lagi ang salita ng Diyos. So, yung pananampalataya nakuha ni Timothy sa kanyang lola at ina. Na hindi pamana na mga bagay na nawawala, kundi isang pamana na mas mahalaga na naitanim sa puso na nagbubunga ng walang hanggang halaga. Kaya nga ito po, pinapakita po sa atin na itong ating pananampalataya dapat laging nasa isip. Dapat ito yung nagpe-penetrate ng ating pagkatao. Kasi kung hindi po ito natin ginagawa o hindi ito sa atin nakikita, mahirap po natin itong ipasa. So ibig sabihin, kailangan tayo, ikaw, pinapractice mo na yung iyong mga naririnig, yung iyong mga napapakinggan, dapat nakikita sa'yo. Bago mo ito maituro sa iba, sa ating mga disciple, sa ating mga anak, sa ating mga ka-cell group, dapat ikaw muna ang naniniwala or nananampalataya. Ikaw muna ang dapat na tumanggap. Ikaw muna ang dapat na magtanim sa sarili mo, sa iyong puso at sa iyong isip. Ang puso at isip natin dapat magkapariho na umuugat sa salita ng Diyos, sa iniuutos ng salita ng Diyos. Makikita sa ating pamumuhay na dapat nagbubunga ng ating pananampalataya. Kaya ang mas mahalagang pamana ay hindi po kayamanan sa mundong ito, kundi ang matibay na ating pananampalataya or paniniwala sa salita ng Diyos. Tandaan po natin na tayo, kapag tayo ang naniniwala sa lahat ng mga nakikita natin o naririnig natin, posibilidad, hindi imposible, na may mga tao nagagaya sa iyo. Kaya nga kung ikaw ay nananampalataya na ang sarili mo na nakatuklas ng kabutihan ng Diyos, nakatuklas ng kagandahang loob ni Kristo, na nagbigay sa iyo ng kaligtasan, nagbigay sa iyo ng kasiguruduhan, no? Yan ang magiging tulay para makita ng mga tao sa paligid natin o ng mga tao na iyong pinaglilingkuran na napakahalaga na ikaw ang magsisilbing simula o nagsasabuhay ng mga salitang ito. Kaya nga bilang mga mananampalataya, dapat lagi po nating ingatan yung ating pananampalataya. Kasi minsan yung ating pananampalataya nabubuhay. No? At kapag nabuhay ito,
may tendency yung mga tao sa paligid natin o yung mga tao na nililid natin ay pwedeng madaig o madala ng ating pagkabagsak. Kaya dapat natin itong iniingatan. Dahil napakahalaga bilang isang disciple na tayo ay tagapasa para sa next generation. Ibig sabihin, ikaw mismo dapat ang gumagawa nito. Inaabot mo to. Hindi mo to pinaaabot. Ikaw dapat ang gumagawa, ikaw dapat ang nakikita, ikaw dapat ang nagsasabuhay. Na ang lahat ng iyong narinig, lahat ng iyong napakinggan, dapat iyong sinasampalatayanan. Di ba? So halimbawa, nananampalataya ka na ang Biblia ay magtuturo ng isang magandang at matiwasay na pamumuhay. Ngayon, hindi ka naman nagbabasa. Hindi naman niya nakikita sa iyo. Hindi ka naman laging nagbababad sa salita ng Diyos. No? Kapag sinampalatayanan natin ang salita ng Diyos, araw-araw dapat natin itong pinapakita. Araw-araw dapat tayo ay nakababad sa salita ng Diyos. Kasi habang ito ay nakikita sa atin, hindi natin namamalayan yung mga bata, yung ating mga anak, nasusundan nila yung ating ginagawa. At dahil nasusundan nila yung ating ginagawa, no, ito ang kanilang nakikita, ito ang kanilang gagayahin, at bilang disciple, magbibigay tayo ng isang mataas at mahalagang pamana sa ating susunod na henerasyon. Kaya bilang mga disciple, tayo po ang tagapagtanim. Tayo po ang tagapagturo ng salita ng Diyos. Kung sinasampalatayan po natin ang salita ng Diyos, dapat ito ay makita muna sa iyo. Dapat ito ay maliwanag sa iyo. Dapat ito ay isinasabuhay mo. Dapat ito ay sinusundan mo. At ito ang magiging magandang pamana na makukuha sa iyo ng mga tao sa paligid mo. Ibig sabihin, bilang mga mananampalataya, mayroon po tayong responsibilidad na magturo, mayroon tayong responsibilidad na ipasa yung ating pananampalataya. Dahil nakikita nila na buhay ito sa iyo. Kaya nga, may papasa natin yung ating pananampalataya sa next generation kapag nakikita nila na ito ay buhay sa iyo, active sa iyo. No? Ikaw mismo ay nananampalataya. Dahil hindi mo kayang isalin, hindi mo kayang ipasa ang iyong pananampalataya kapag nag-aalinlangan ka. Kaya nga dito, kailangan ang isip, ang puso natin magkatuwang na buo ang ating pagtitiwala. Dahil ang tunay na pamana ay hindi po lamang sa salita, kundi sa isang halimbawa ng buhay. Di ba? Kaya nga sabi po sa Hebrew chapter 13 verse 7, alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. So ang tinutularan natin ay yung halimbawa ng mga nagsigawa ng pananampalataya sa Diyos. No? Dahil nakita natin na may nagsagawa nito, tayo po bilang sa ating panahon ang magpapatuloy. Tayo po ang maging tulay ng pananampalataya para sa susunod na henerasyon. Ibig sabihin, kung ikaw ay may pananampalataya, huwag mo pong iyang ihinto. Huwag mo pong iyang itigil. No? Huwag mo pong hayaan na maputol sa iyo. Dahil sa atin, nakalinya ang pananampalataya para sa next generation. Kaya bilang mga disciple, leader, tayo po yung magdadala ng legacy of faith sa ating cell group.
alam natin na ang cell group natin, no, talagang mahirap gumalaw. Ang daming mga excuses, ang daming mga dahilan. Pero ikaw as a leader, ikaw as a disciple, dapat andun yung iyong pagpupursigi, andun yung iyong paghihikayat na ipagpatuloy yung ating mga nakita, yung ating mga sinundan, kung paano ang kanilang pananampalataya, kung paano sila nagtagumpay, dapat ito rin ang ating ibuhos. Ito rin yung ating i-challenge sa ating mga kasil group. Dahil tayo ang tulay, tayo ang daan para magkaroon ng isang legacy ng pananampalataya sa susunod na henerasyon. Kaya nga, dapat bilang mga disciple, kailangan mo talagang panghawakan, pananghan. Magpasya na kailangan ako ang magpapatuloy ng legacy ng pananampalataya. Yeah. So number 2, no? Number 2, legacy of characters. Sabi sa verse 7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. So dito ay ipinapakita sa atin na dapat ito yung maging ugali natin, no? Paulit-ulit na ituro. Sabi yan, ituro ninyo ito sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ibig sabihin, dapat maging ugali natin, no? Na maisabuhay, maipractice palagi itong paghahayag ng salita ng Diyos, no? Kaya siya legacy of character, no? Dahil yung character ay napakahalaga sa buhay ng isang lingkod, sa buhay ng isang mananampalataya. No? Kahit merong nagtuturo, kung ang karakter naman natin ay hindi sumusunod, no? Nariyan na yung salita ng Diyos, pero kapag hindi naman natin ginawa yung sinabi ditong ituro ito ng paulit-ulit, no? So hindi po ito magiging mabunga. So ibig sabihin, mahalaga sa Diyos ang ating karakter. Ito yung tinitingnan ng Diyos sa atin. Ito ang gusto na maabot ng Diyos sa atin. Kasi kahit na po tayo matalino, kahit na po tayo mayaman, kahit na tayo kilala, kahit na tayo tanyag, kahit na malaki ang ating bahay, marami tayong sasakyan, may magandang negosyo, may magandang trabaho, ngunit pangit naman ang ating mga karakter. Yan po ang nagpapababa ng ating dignidad. Na hindi tayo nagiging katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos at sa paningin ng mga tao sa paligid natin. Kaya dito, napakahalaga sa Diyos, no, na ma-develop natin yung ating karakter. Dahil dito, nakasalalay ang ating pagiging isang lingkod. Ito ang tinitingnan sa atin ng Diyos. Dahil sabi nga, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Yeah. Ibig sabihin, yung dati nating pag-uugali, yung dati nating karakter, dapat mabago na. Dahil tayo ay nakipag-isa na sa ating Panginoong Hesus. No? Pero, marami pa rin mga disciple, hindi pa rin nababago. Nandiyan pa rin yung kanilang pagsisinungaling, nandiyan pa rin yung kanilang pagiging hambog o mayabang, nandiyan pa rin yung kanilang magiging makasarili, andyan pa rin yung kanilang magiging makakalimutin. Nariyan pa rin sila lagi nag-aalibay. Maraming mga excuses, di ba? At dito, napakahirap dahil ito minsan ang naipapasa natin sa next generation. Kaya nga, sa panahon po natin ngayon, no, nalantad
ugaling pagnanakaw, no? Ugaling panlalamang, ugaling pagiging makasarili. No? Kaya ang the best na dapat nating ipamana sa next generation ay yung ating legacy of character. Na ito yung ibinigay sa atin ni Kristo. Ito yung halimbawa na ibinigay sa atin ni Kristo. No? Yung karakter ng pagiging mapagpakumbaba. Yung karakter na pagiging masunurin. Yung karakter na pagiging magalang. Yung karakter na mapagmahal sa Diyos at sa tao. So si Jesus Christ nagbigay sa atin ng halimbawa na bagamat siya kapantay ng Diyos, pero yung kanyang ugali ay ugaling isang alipin. Di ba? Ibig sabihin, ang isang ugaling mapagpakumbaba, no, buong pagkatao, suko sa Diyos, o fully surrender sa God, ang kanyang isip, ang kanyang puso, ang kanyang buong pagkatao, lahat yan nakasuko sa Diyos. Yun ang taong mapagpakumbaba. No? At yan yung mga taong handang magpailalim sa journey ng discipleship. No? Kaya nga dito, kapag tayo po ay walang pagpapakumbaba, hindi mo kayang magtagumpay. Kaya maraming mga matatagal na, bakit hindi nagkakaroon ng fruit? Walang nangyayaring fruitful, walang nangyayaring multiplication. May sarili pa, no, na ugaling hindi pa rin nababago. Kasi ako naniniwala, kapag ang sinundan natin ay ang halimbawa ng Panginoong Hesus, yung pagpapakababa, no? Kahit na tayo ay may mataas na posisyon, kapag tayo ay nagpapakababa, no, ang Diyos, sasamahan tayo. Katulad ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, no, leader, nagpakita ng halimbawa, naghugas ng mga paa ng mga alagad. Di ba? Nagpakita ng halimbawa, sumunod sa Diyos. Kaya nga ako naniniwala, yung karakter natin ang magiging daan para po tayo magtatagumpay. Yung karakter natin ang magiging daan para po tayo ay magkaroon ng mabungang pamumuhay Kristiyano. Di ba? Isa sa napakahalagang pamana itong ating ugali. No? Kaya kung nasa atin yung ugali ng Panginoong Hesus, pagiging masunurin, pagiging mapagpakumbaba, pagiging mapagmahal, pagiging pagpapahalaga sa salita ng Diyos, nakatitiyak ako, ang Panginoong Hesus nagtagumpay. Ang Panginoong Hesus may mga tao, may mga alagad, may mga disciple. No, mangyayari din ito sa iyo. Pero kapag ang ugali mo ay lagi kang nagre-resist, lagi kang kumukontra, lagi kang nasa negative, lagi kang may dahilan, hindi ka lalago. Wala kang maipapasa sa next generation. No? Kaya nga ang isang taong may ugaling Kristo, pag sinabi ng leader niya, magbigay ng pangalan ng mga tao na iyong prayer of 3. No? Nagbibigay agad. Pero yung iba, no, ang pasahan ngayong linggo, magpapasa 1 buwan pa. No? Pag sinabi ng leader mo, yung iyong mga prayer of 3 dapat mauwi, gumagawa ka ng paraan. Talagang pinipilit mo na maintindihan nila yung salita ng Diyos. Yung soynil, ginagawa mo. Dinadala mo sa process, no? Kasi inilalagay mo, ipinapasa mo yung karakter sa kanila. Alam natin na hindi po madali ang maghanap ng tao, ang mag-win ng tao. Pero bilang mayroong karakter katulad ni Kristo, pinipilit mo. Si Jesus Christ, hindi po siya tumigil kahit mayroon pong nakaamba sa Kanya. Ang daming nakaamba sa Panginoong Hesus. Panlalait,
no? Pagpapapahiya hanggang sa dumating ng kamatayan sa cross. Pero hindi po tumigil. No? Hindi siya tumigil. Patuloy niyang pinapakita yung kanyang karakter ng pagmamahal sa tao. No? Pagpapahalaga sa tao. Kahit siya nasaktan, kahit siya ay nagsakripisyo, no? Kahit magkaroon ng abiriya ang kanyang misyon, pero hindi po siya tumitigil. Dapat ito rin po ang ating gawin. Lahat tayo nakakaranas ng failure, lahat tayo nakakaranas ng problema, lahat tayo nakakaranas ng pinaasa. Ginastusan mo na, pinahalagahan mo, nagbigay ka ng oras, nagbigay ka ng panahon, lahat na binigay mo, pero wala pa rin. No? Pero, ang maganda, pag may ugaling Kristo, hindi sumusuko, hindi umaayaw, no? Hindi bumibitaw. Yeah. At laging nagpupumilit. No? Dahil ang nagpupumilit, sabi ng Bible, no? Ang humahanap, nakakasumpong. Ang kumakatok ay pinagbubuksan. Diba? Kaya nga, magpumilit po tayo na ipakita natin yung karakter ni Kristo. Mahalin, pahalagahan, no, ang mga tao at ang Diyos, hindi tayo bibitawan. Makakapag-produce tayo ng mga tao. Makakaabot tayo ng mga tao. No? Ipakita lang natin yung ating legacy ng ating karakter na nagmumula sa Panginoon. Di ba? Tandaan po natin na hindi po madali yung ating ginagawa. Yung pagsunod, hindi madali. No? Si Jesus Christ, binigyan tayo ng halimbawa na sa kanyang pagsunod sa Diyos, hindi po madali. Diba? Pero, sa pagsunod natin, may kalakip, no? Na magandang bunga. Kaya nga sa ating pagsunod, dapat manindigan ka. Dapat andun yung iyong pagpapatibay sa sarili mo. No? Huwag ka basta-basta titigil hanggat walang nangyayari. Diba? Dahil maganda ang ating intensyon. Ilabas natin yung ating karakter sa mga tao. Dahil sabi ng Bible, no? O sinasabi sa atin ng Biblia, hindi lamang tayo tagapakinig, kundi tayo ay taga-tupad nito. Isa sa dapat makita sa atin, no, na ilabas po natin itong mga ugaling mayroon tayo. No? Dahil ang nais ng Diyos, mahalin natin siya, mahalin natin ang ating kapwa. Diba? At para mangyari yan, sabi doon, ituro, itanim ang salita ng Diyos. No? Sa lahat ng oras, sa labas at sa loob ng tahanan. Kahit namamahinga, kahit nagtatrabaho. No? Ugaliin natin na ito ay maipasa natin sa next generation. Diba? So ito ay bahagi ng ating pagpapakita ng ating pagmamahal na pinipilit natin ang tao na madala sa Panginoon. Kaya po ang i-master natin, no, sa buhay po natin, yung karakter na galing sa Diyos. Kasi kung karakter na galing sa atin, hindi po tayo magtatagumpay. Sabi po sa aklat ng 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang mabuting asal. Sa mabuting asal, ang kaalaman. Sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili. Sa pagsupil sa sarili, ang katatagan. Sa katatagan, ang kabanalan. Sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa pagmamalasakit, ang pag-ibig. No? So dito pinapakita na napakahalaga sa buhay mananampalataya na ating bigyang diin, no? Yung karakter na
galing sa Lord. No? Kasi sabi niya diyan na tayo dapat ay may roong partisipasyon para makuha po natin yung magandang pamana ng ugali sa next generation. No? Hindi po yan magic na ibibigay sa iyo. Kailangan mo yung sikapin, sabi dito. Idagdag sa iyong pananampalataya ang mabuting asal at sa mabuting asal ang kaalaman hanggang sa pagmamalasakit sa pag-ibig. No? So ibig sabihin, mula sa pananampalataya hanggang sa pag-ibig, dapat ito yung ating maging ugali. Ito ang dapat nating ipamalas. Ito ang dapat nating ibigay para sa next generation. No? The number 3, legacy of service. So kung babalikan po natin yung verse 6 and 7, ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at mamamahinga, sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. So, kung papansinin po natin dito, kapag sinunod po natin yung utos ng Diyos at in-apply po natin ito sa ating mga sarili, nagpapakita po ito ng isang paglilingkod. Na hindi lamang ito nakikita, hindi lamang ito naririnig, kundi ito'y isang gawa ng ating pagsiservisyo sa Diyos. No? So, ang halimbawa po natin dito ay si Joshua, na matatagpuan po natin sa chapter 24, verse 15. Sabi po dito, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o sa mga Diyos-Diyosang ng mga Amoryo na sinasamba dito sa lupain ng inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. So, si Joshua po rito ay naninindigan. Na yung kanyang paglilingkod ay may kalakip na pangako na kanyang panghahawakan na hanggang sa susunod na henerasyon ay kanyang maipapatupad sa kanyang pamilya. Kaya nga sabi niya dyan, ako at ang aking angkan. Ibig sabihin, sa kasalukuyang ginagawang paglilingkod ni Joshua, sinasampalatayanan niya na yung kanyang anak ay magpapatuloy nito hanggang sa next generation. Diba? Sinasama niya yung kanyang sambayanan. Ibig sabihin, ang paglilingkod sa Diyos, ipinapasa. Diba? Ipinapamana. No? Katulad ni Joshua. Na dapat ang pamilya ay buong naglilingkod sa Diyos. Para kahit mawala ang leader, no, magpapatuloy pa rin ang paglilingkod. So, ibig sabihin, ang paglilingkod natin sa Diyos, nangangailangan ng tao. Hindi pwede na naglilingkod ka, ikaw lang mag-isa. Kaya nga dito sa journey natin, lahat po tayo ay tinuturuan, ini-encourage, na dapat magkaroon tayo ng sariling cell group. Dahil sa pagkakaroon natin ng cell group, dito po natin napapakita na tayo ay nagbibigay serbisyo sa Diyos. Pagkat itong mga tao na nasa cell group, ito po yung mga tao ng Diyos na dapat nating pinaglilingkuran. Kaya nga kung ikaw hanggang ngayon wala pa rin cell group, dapat pilitin mo. Dapat gawan mo ng paraan para magkaroon ka ng cell group. Kasi hindi ka naglilingkod sa Lord kapag wala kang hawak na tao. Dahil ang pagpapakita ng ating paglilingkod sa Diyos, dapat may inaalaga ang tao. Kaya nga tayo nakadesign, dito sa discipleship natin, nakadesign tayo na maging leader ng mga leaders.
Kasi yan po ang ating part para bigyan natin ng paglilingkod ang Diyos sa ating buhay. Diba? So, ibig sabihin, ang paglilingkod ay nagtuturo ng kahalagahan kung paano tayo magbibigay halaga sa ating Diyos, sa Kanyang kaharian. Nag-aambag tayo para lumaki, lumawak ang kaharian niya dito sa lupa. Anong gagawin mo? Dapat may mga tao na kasamahan ka na naglilingkod sa Diyos. Kaya nga tandaan po natin, ang pamanang paglilingkod, hindi dahil sa ikaw ay ginagamit. No? Ginagamit ka sa church, no? Tumutugtog ka, umaawit ka, no? Nasa multimedia ka. So yan ang ipapamana. Hindi. Ang dapat natin ipamana ay yung ating ginagawang paghahanap, paglilid ng tao para sa Diyos. So ibig sabihin, ang pamana po ng paglilingkod, hindi lang po yan bukang bibig. Hindi lang yan salita, kundi yan dapat ginagawa. Inaakto, pinapakita. Sabi nga po dito sa 1 Corinthians 15, verse 58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. No? Marami sa atin naglilingkod, o lahat tayo ay naglilingkod sa company, no? Meron tayong mga trabaho, no? At okay naman yun. Pero tandaan po natin, ang mas mahalagang pinaglilingkuran ay ang Diyos. Diba? Bakit? Sa company, kapag naglilingkod ka, okay naman yan. Kaya lang, pagdating mo ng 60, pagdating mo ng 65, no? Matatabunan na yung iyong ginagawang paglilingkod. Di ba? Kahit anong galing mo, kahit anong husay mo, no, darating ang araw na hindi na yan kakailanganin. Darating ang araw na papalitan na yung galing mo. Papalitan na yung husay mo. Di ba? Pero yung paglilingkod natin sa Diyos, wala pong expiration. No? Dito sa lupa at doon sa langit. Kaya nga sabi niya dito, no? Kaya nga sabi dito sa ating binasa, no? Na ang ating paglilingkod, sabi diyan, hindi nasasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Ibig sabihin, ang paglilingkod po natin ay hindi po yan nasasayang. May halaga palagi. No? Laging nagbibigay ng kahalagahan. Kaya ito po ang dapat nating pagtuunan. Ang paglilingkod natin sa Diyos, nagpapakita ng ating serbisyo. Una sa Diyos. No? Kaya nga tayo nagbibigay ng oras, nagbibigay ng panahon. Kaya nga tayo dumadalo ng mga gawain. Kaya tayo dumadalo ng mga meeting. Kaya ginagawa natin, no, yung ating bahagi para makilala at patuloy na mahayag ang Diyos sa buhay natin. No? Then, mayroon tayong paglilingkod sa ating kapwa. Dapat may tao kang pinaglilingkuran. Diba? So, ang serbisyo natin na dapat nating ipinamamana, no, sa next generation, tandaan po natin, pag ikaw ay isang nagbibigay ng mas mahalagang pamana na hindi kayang tularan, hindi kayang gayahin ng mundo, ay hindi masasayang sa harapan ng Diyos. No? Kaya dapat magkaroon po tayo ng pananaw. No? Ang buhay natin ay magiging isang bantayog sa next generation. Kaya naisin natin na ang buhay na to ay maging sentro ang Diyos. Dahil ito ang magiging pamana na mas mahalaga para po sa next generation. Okay, so sa ating pong pagtatapos, sabi po dito sa ating conclusion,
God has given us an eternal legacy through Christ. In response, we must leave a legacy of faith, good character, and service for future generation. The true legacy is not wealth or position, but a life centered on God. So, tandaan po natin, wala sa yaman, wala sa posisyon, no? Wala sa pagiging tanyag ang mas maganda at pinakamahalagang pamana. Yung buhay natin, si Kristo ang nakikita. Ang buhay natin, si Kristo ang nakasentro, ang Diyos. Okay, so tayo po ay dumako sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat, Ama, sa inyo pong pagsama sa aming pong gawain ito. Salamat po, O Diyos, sa mga salita na aming pong narinig. Tunay nga, O Diyos, na sa mundong ito, God, kami, O Diyos, ay nadadarang ng mga bagay sa mundo at ito ang aming pinahalagahan. Ang karangyaan, ang material, ang mga resources, ang siya po naming nabibigyan ng tuon. Ngunit salamat, O Diyos, sapagkat sa oras ng ito, pinalalahanan mo kami na mayroon palang higit na mas mahalagang pamana na dapat naming iiwan o ipasa sa next generation. Ito ay ang legacy of faith, legacy of character, and legacy of service. God, Holy Spirit, tulungan mo po kami na mas mabigyan po namin ng panahon o priority ang mas magandang pamana upang kami, O Diyos, ay magdala ng mga tao na naglilingkod po sa inyo. Ang buhay po namin ay makita po nila na nakasintro, nakaangla sa iyong mga salita. Salamat po agad, pagpalain po ang gawain pa namin ito sa mga susunod na gawain. In Jesus' name pray, Amen and Amen. Okay, so nagpapasalamat po ako sa aking mentor, si Pastor Rami at Pastor Adel. Salamat po din sa lahat ng core ng Bonfire sa privilege na ibinigay po sa akin upang maging isa sa kanilang mensahero sa gawain pong ito. So maraming salamat po sa lahat din po na mga kasama natin ngayon. No? So salamat po at magandang gabi po sa lahat. Okay? God bless and good night po, everyone. Tonight, Lord, you want to move your heart. That's all we want to do. Come on, church. Jesus, Jesus, precious Lord, none on the earth nor heavens above that I have found more beautiful. You are my treasure, my great reward, and I just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you, to you. Your love made a way. Jesus, Jesus, my
offering all my ambition, my hopes, my dreams. Here's my life, Lord, a sacrifice, oh, just to bless you. And I just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you, all to you. And I just wanna move your heart and carve it in your gaze, right here in your presence, God. It's where I wanna stay, oh, just to dwell in your house. Spend my hours and my days on you, all on you. Is it a fragrance? Then I'll pour my oil out. Is it a life laid down? Then here I give my vows. Is it a song I sing? Then is every melody. Just tell me what moves you. Tell me what moves you. Is it a fragrance? Then I pour my oil out. Is it a life laid down? Then here I give my vows. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moves you. Tell me what moves you. Is it a fragrance? Then I pour my oil out. Is it a life laid down? Then here I give my vows. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moves you. Tell me what moves you. And I just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you, all to you. I just wanna move your heart and carve it in your gaze, right here in your presence, God. It's where I wanna stay, oh, just to dwell in your house. Spend my hours and my days on you, all on you. Oh, is it a fragrance? Is it a fragrance? Then I pour my oil out. Is it a life laid down? Then here I give my vows. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moves you. Tell me what moves you. Is it a fragrance? Then I pour my oil out. Is it a life laid down? Then here I give my vows. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moves you. Tell me what moves you. Is it a fragrance? Then I'll pour my oil out. Is it a life laid down? Then here I give my vows. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moves you.
thing that matters. Tell me what moves you. You're the only thing that matters. Tell me what moves you. Just tell me what moves you. Tell me what moves you. Just tell me what moves you. Praise God and thank you po, Pastor, sa message na hinatid niyo po sa bawat isa. At alam ko, marami din po tayong natutunan. That's why we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines sa inyong mga social media sites using this hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. Salamat po sa ating mga pastors, mga primary leaders po na nagmo-mobilize for Friday, sa ating mga leaders, sa ating mga cell members, and especially yung ating mga invite. So kung invite ka po dito ngayon, marami pong leaders dyan na nag-i-engage. Sa ating comment section, pwede po kayo mag-reach out if you want to be part of our online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan nating CJS Philippines Facebook page, ang ating CJS Philippines Bonfire Facebook page, ang ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, tapos make sure na minamaximize natin ito all for God's glory. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na Sunday online simbahay. So Sabado pa lang, andun na yung nirarally na natin ng ating invitations at nire-remind na natin ng ating mga friends, family, and colleagues, ating mga fellow cell group members na para sila rin po ay makanood at makasama natin sa ating pag-worship at makarinig ng message na ihatid sa atin ng ating butihing pastor, Pastor Rame Hinares Jr. So, thank you and God bless!